May experience din naman kasi ako sa iba. So may time nga na yung item is gusto kong ma-extend. Hindi ko mapakiusapan. Kay Ate Raquel kasi, ang bilis ng conversation. Sabi ka lang, kahit pa paano, makiusap ka lang. Hindi nagdadalawang isip si Ate Raquel na ibigay sa iyo yung pangangailangan mo. Magandang araw mga Raquelistas and welcome sa ating third episode ng Sa Palagay ni Ate Raquel mini podcast series. At sa episode natin ngayong araw na ito ay isang valid client ng Raquel Pawn Shop ang ating makakausap at walang iba kundi si Mr. Roderick Lavadia. Hello Sir Roderick. Sir Rod, magandang hapon po. Magandang hapon po. Yan, maraming salamat sir sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Ang question ko lang sir, gaano kakatagal na po kayong client ng Raquel Pawn Shop? Actually, since 2006 onwards. So parang sir, magte-10 years na. Yeah. Hindi. Mga ganon. So, More than 10 years. 2006, so parang 2 decades na halos. Ganon. Kayo sir ay tubong Quezon Province nga po ba? Yeah, Tayabas. Papaano at saan nyo po nalaman yung Raquel Pawn Shop to begin with? Na-discover ko kasi si Raquel is galing sa isang kaibigan. Sabi niya sa akin noong time na yun, kay Raquel ka na magsanla para at least mataas yung appraisal. Then yung items mo is secured. Hindi katulad sa other pawn shop, sabi nga ay nababawasan daw or yung ay nagagasgas, yung items. So kaya nagtiwala ako kay Raquel. So nung time naman yun, at least kahit papano, nagsunod-sunod yung pagiging ko kay Raquel Pawn Shop. Nagtuloy-tuloy ka na sir? Hindi lang kay Raquel Pawn Shop, sa lahat ng niyang Raquel. Katulad nung ibang mga negosyo nila, ng mga items nila, yung kanilang mga businesses. So, natatangkilik ko naman. Okay, sir. So, ever since po nung nalaman nyo ng 2006 yung Raquel Pawn Shop, aware na po kayo na siya po ay sanglaan? Or may iba pa po kayong idea na ano ba ang Raquel Pawn Shop? Alam ko naman si Raquel Pawn Shop is talagang sanlaan, pero meron silang isang business na yung garments. Yung mga tela, Citas Textile. Yun, Citas Textile. From Tayabas pa. Diyan pa ako nagsimula. So, namimili din ako ng tela sa kanila. Tinatahi ng lola ko, ginagawang garments. So, t-shirt, short. Yun naman yung binibenta namin nung una. Okay. Nag-start po kayo parang tela. Aware po kayo. Tapos hanggang sa nalaman yun na affiliated po yung Citas Textile sa Raquel Pawn Shop. Okay. Narinig ko kasi kanina, sir, sabi nyo, kaya nyo nalaman yung Raquel Pawn Shop kasi meron kayong item. May gold kayo. Sir? Yung gold nyo na, sir, matagal nyo na po ba siyang possession? Matagal nyo na siyang pagmamayari yung jewelry na yun? Yung una nyong sinama? Yung jewelry kasi na yun is galing pa yun sa mother ko. Okay. Hindi naman, sabi nga, kung tawagin is Singaporean. Singaporean ring na hinaram ko sa mother ko kasi noong time na yun, nagipit or nag-try kasi ako sa ibang pawn shop, so mababa yung appraise nila. Di sinubukan ko, may nakilala nga akong kaibigan ko na nag-endorse sa akin na sabi, kay Raquel Pawn Shop ka na kasi isa naman ang may-ari nung kinukunan mong garments tapos yung sa Raquel. Kaya nagtiwala na ako kay Raquel. Okay. Kailan, sir, nag-start yung gold investment journey ninyo? Kasi parang sa palagay ko, isa lang po yung item na yun na nanggaling sa inyo pong lola, tama po ba? Sa inyo pong lola, ay isa lang po yan sa mga naisangla nyo na. So, paano, sir, nag-start yung yung inyo pong gold investment journey? Since nung kami kasal, kasi nung time na yun, meron naman kaming totally ibang items pa. So, kailangan namin na magkaroon ba ng sariling bahay. Pinangarap namin magkabahay. Gusto namin makapundar, lumipat. Ginamit namin yung items na para, sabi nga, equity doon sa bahay. So, nagamit namin hanggang sa may time naman na hindi pa namin kayang tubusin dahil yung ginagawa namin, so interest lang, okay naman. May time din naman na yung items is talagang maririmata na.
ang ginawa namin, nakiusap kami kay Raquel. So, di naman sila nagdalawang isip na okay, hindi sila nagdalawang isip na i-remata yun. At least napagbigyan kami, nakiusap kami. So, tinupad naman ni Raquel. So, hanggang ngayon, yung items na yun is nasa amin pa rin. Okay, sir. Kahit yung palugit niya is matagal ba, na gusto ko siyang hindi ko na halos makukuha. Nanghihinayang ako kasi may sentimental value. So, nakuha ko rin kay Raquel. Okay. Yun naman ang kagandahan. Pero, sir, matatandaan niyo, sir, no? Papaano niyo, I mean, bakit gold? Kasi sabi niyo kanina, 'di ba, parang magandang yung ginto na pagmamay-ari ninyo, naging malaking tulong siya sa pagpupundar, pagbuo ng inyong pamilya. Pero paano, sir, nabuo sa inyo na ang gold is important, na ang ginto kapag meron ka niyan, hindi lang siya pwede mong isuot, pwede mo rin siyang maging provider in terms of your financial challenges na kakaharapin. Noong una kasi, hindi ako mahilig talaga sa gold eh. Hindi ako mahilig magsuot ng mga alahas, ng kahit anong hindi talaga ako mahilig. So, nagkaroon lang ako ng idea kasi from Ate Raquel, nag-aano siya ng gold. So, may time naman na nag-i-invest ako, bumibili ako sa kanya. So, yung binili ko sa kanya na halagang is ganito, is doon yung pagkabili ko pala, pag binali ko kay Raquel, is mas mataas. So, doon ako nagka-idea na yun, mag-invest, bumili, at mag-share din sa kanya. Okay. So, ibig sabihin, sir, parang natutunan nyo yung investment doon lang sa cycle. Na pagbili, tapos ay, okay pala to, pag bumili pala ako. Tumataas yung value niya. So, kumbaga, yung sa inyo, sir, ay natutunan nyo siya through the experience na nagtatransact ka po sa Raquel Pawn Shop. Balikan natin, sir, yung year 2006. Matatandaan nyo ba yung kauna-unahang beses na nagpunta ka po sa branch ng Raquel Pawn Shop? Sa Tayabas branch po ba ito? Tayabas branch. So, hindi ko lang kung yung ba yung pwesto. Basta Tayabas branch. Yun po yung kauna-unahang yung Tayabas branch, oo. Matatandaan nyo pa ba, sir? Tanda ko naman siya. Experience nyo? Oo. So, yung time na yun, doon sa Tayabas, meron akong classmate doon na dating security rin. So, yun yung naging tulay ko rin. Malaking tulong din siya para kay Raquel na pagkatiwalaan. So, siya rin yung sa akin, naging ganyan na, sige, sir, dito ka na. Sir, dito meron tayo. Sir, may mga subasta tayo. So, doon umiikot yung, nagkaroon ako ng interest sa mga items. Okay. Nagtuloy-tuloy naman. Hanggang sa may time naman na talagang hindi ko na sila nakukuha, kahit papaano, bumabalik din naman. Kumbaga lang, nag-share ako, tapos, pagka talagang hindi na kaya, okay lang. At least nakakakuha naman ako ng panibago. So, yun naman po. Talagang tuloy-tuloy po yung pag-i-invest nyo. Sir Rod, nabanggit nyo kasi kanina na nung nagsa-start kayo nung inyo pong misis ay malaki ang naging tulong ng gold sa pagbuo ng inyong pamilya, pagpapatayo ng bahay. Sir, bukod po doon sa sa mga nabanggit nyo kanina, papaano po ba nakatulong yung Raquel Pawn Shop, specifically yung inyong mga gold investment sa pagbuo ng pangarap po ng inyong pamilya, pagtulong sa inyong mga financial challenges? Meron po ba kayong isang specific na experience before na naging malaking tulong or contribution po ang Raquel Pawn Shop sa inyo? Yes, ma'am. Nung time kasi na, hindi ko alam kung anong year yun eh. Basta meron kasing time kami na talagang wala kaming malapitan. Talagang hirap. Baga, ginalaw mo na lahat. So, wala talaga. So, yung time naman yun, buti na lang. Salamat kami kasi may sabi ko nga, meron kaming kahit papaano, may mga items, good items, na inilapit namin kay Ate Raquel. So, inilapit namin, nung time naman yun, is medyo mababa yung appraise niya, nakiusap ako sa kanila. Baga sabi ko, baka naman pwede na madagdagan ng kahit konting, pumayag naman. So, at least, nung time na yun, nakasurvive naman ako. Nakasurvive naman kami. So, hindi na kami nangailangang lumapit pa kung kanino, humiram kung kanino. Kaya Ate Raquel lang po. Talagang sir, yung napagdaanan nyo na yun, gold talaga yung
nag-solve ng problem. Basta may ginto ka lang talaga, sir. No? So, siguro madami na rin kayo, sir, na mga na-invest na ginto all throughout the years na mayroon naman. Hindi lang minsan kay Ate Raquel lang gagaling. Kumbaga, may mga time na galing sa ibang lugar. For yung binibili nyo, sir? Minsan binibili namin. Ayun, at least, pagdating kay Ate Raquel, mataas yung operation niya. Mataas yung value. Yun naman ang kagandahan. Kaya talaga, hindi ko naman sa inaano yung iba, pero kay Ate Raquel, tiwala po ako. Nasabi po ni Sir Rod, galing kay Sir Rod na. Nanggaling na kay Sir Rod. Tiwala po. Oo, diba, sir? Kasi kung titingnan nyo din, sa information din po ng mga nanonood, ngayon, sobrang taas po ngayon ng value ng ginto sa world market. Kung i-compare natin yung value niya, kahit yung last year lang na value, parang ang estimated increase po niya na value ng gold price sa world market, parang roughly nasa 40% po yung increase this year. So, sa mga katulad po ni Sir Rod na nag-i-invest sa ginto, ay talagang magandang sign ito na talagang very good investment po ang gold. Sabi nyo kasi, sir, di ba sabi nyo, 2006 kayo nag-start na maging Raquelista. Tapos hindi na po kayo tumingin sa iba. Kasi sabi nyo, sa Raquel Pawn Shop talagang nagtiwala na kayo, palagay na yung loob nyo. Bukod sa nababanggit nyo kanina in terms of the appraisal ng inyong mga item, bakit po kayo nagstay sa Raquel Pawn Shop for almost 2 decades na kayong Raquelista? Yes, ma'am. May experience din naman kasi ako na lumipat sa iba. So may time nga na yung items is gusto kong ma-extend. Kumbaga, hindi ko na ba makukuha. Kumbaga, malapit na yung maturity niya. Hindi ko mapakiusapan. Okay. Hindi ko mapakiusapan. Then, kay Ate Raquel kasi, kay Raquel is, ang bilis ng conversation. Kumbaga, magsabi ka lang, kahit pa paano, makiusap ka lang, hindi nagdadalawang isip si Ate Raquel na ibigay sa iyo yung pangangailangan mo. So, yun yung 100% ko naman, na experience kay Raquel. Kasi ilang times na din naman ako nakiusap, wala naman ako naging problema. Kumbaga, nagawa naman nila, natupad ko naman yung pakiusap ko sa kanila. So parang, sir, parang naririnig ko sa'yo, parang bukod sa appraisal, isa sa nakikita yung bentahe kung ba't kayo nagstay is the customer service. Yes, ma'am. Maganda yung customer service niya. Totoo. Kasi hindi naman ako mag-i-stay ng ganon kahaba, ganon katagal na taon kung hindi magandang ni Raquel. Hindi lang naman sa gold. So, yung mga remittances and gadget pa rin. Nagsasala din kayo, sir, ng gadget. Siya pa yung sa gadget. Ako naman, nag-try ako mag-buy and sell ng gadget. So, yung ibang, yung mga tao ko dati, so, yung items, galing kay Ate Raquel. Yung nabili niyo, sir? Oo. Galing kay Ate Raquel lahat yun. So, natatandaan ko pa is, ang pinakakuhanan ko ng gadget is yung Quezon Avenue and then yung Merchant. Merchant nga ba yun? Merchant. Yung malapit doon sa may Unitap. Yun yung kuhanan ko ng gadget. So, kaya nagtuloy-tuloy ako kay Ate Raquel. So, hanggang sa ngayon nga, kahit medyo gipit ka ng konting, lumapit ka lang, may items ka lang, okay naman. Bilis, Then, saka yung ang gustuhan ko dyan, yung sa insurance. Yung sa insurance na ino-offer nila. So, accident insurance, sir. Accident insurance, yun. So, may mga in-endorse naman ako mga tao na nabigyan ko din ng insurance galing kay Ate Raquel. Okay. Yun. Very good si sir. Yun lang naman ang ko kay Ate Raquel. Nakakatuwa talaga si Sir Rod. Mga kaibigan, talaga namang certified Raquelista si Sir Rod. Yes po. Sir Rod, I'm sure may mga nanonood po tayo na hindi pa sila ganun ka-educated in terms of gold investment. Kumbaga, siguro, especially po dun sa mga kabataan kasi ang usually po natin mga viewers, mga nasa Gen Z, yung mga younger millennials na nagsisimula pa lang po silang magtrabaho or mag-ipon para sa sarili nila. Meron po ba kayong message or words of encouragement sa kanila na masimulan yung kanilang gold investment journey para makatulong sa kanila in the future, katulad po ng na-experience po ninyo? Yes. Saka, sasabi ko lang is,
habang kayo naman, habang sila ay nagsisimula, ipagpatuloy nyo lang po yan. Kasi may time na darating tayo sa pangangailangan na wala tayong malalapitan, yung ating investment, yung mga binibili na mga gold o ano man, makakatulong po yan. Basta kay Ate Raquel, palagay ang loob ko. Palagay ang loob ko. Talaga naman si Sir Rod. Totoo po yan. 100% po yan. Sabi ko nga po sa inyo, diyan po ako nagsimula, nakilala ko si Ate Raquel. Hindi naman sa, sabi nga, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling pero at least, hindi ko man sila buong kakilala, si Raquel, pero yung tiwala at saka yung pagdating sa customer service, wala naman akong masabi. Talagang 100% naman, maayos naman. Totoo po yan. Ayan, hindi naman lalaki si Ate Raquel, hindi lalawak, hindi gaganda, hindi ano niya, kung hindi maganda yung palakad ni Ate Raquel. So yan ang nagustuhan ko kay Ate Raquel. Since 2006 po hanggang sa ngayon, patuloy pa lang. At hanggang ngayon, meron pa din ako kay Ate Raquel. Consistent ka, sir, marami na po kayong mga nabiling items sa... Meron na rin, marami na. Meron na rin ako nabili. Meron na rin naman akong pabigay, meron na rin, ganun lang. Sabi nga, may mo siya, tapos pagka nakakita ka ng bago, balik ka ulit. Di sir, sabi niyo, di ba, may pamilya na po kayo. So yung po bang mga anak niyo ay sinisimulan niya na po silang i-educate sa yung anak ko naman, so meron naman, isa lang anak ko lalaki. So yung anak ko naman is nakabili kay Ate Raquel ng, sabi nga, isang item. So, naging niya, nakatulong din naman sa kanya na hanggang ngayon, nasa kanya pa rin. May time na intuition niya is kinukulang, kahit hindi ko alam, kay Ate Raquel pala. So, at least okay naman. Kinulang, hindi ko alam. At least kay Ate Raquel, nakuha naman yun. Natutuwa naman ako kasi tahimik siya, nakapagpundar siya, hindi ko alam na ganun pala yung nangyari. Okay lang, at least yung namang items na yun ay kay Ate Raquel. So yun, kaya naging panatag at panatag ang loob ko na okay yan. Na-safe yan dyan. Hindi yan mawawala dyan. Nakakatawa ka naman po, Sir Rod. Parang kumbaga, you are starting them young. Bata pa lang sila. Na-aware na sila na magandang investment ang gold. Yes, ma'am. Very good talaga si Sir Rod. Sir Rod, maraming salamat again sa inyo pong time. Pero bago po tayo magtapos, one last question, Sir Rod. Yes, ma'am. Fill in the blanks. Sige. Naging quiz. Fill in the blanks. Palagay ang loob ko sa Raquel Pawn Shop dahil blank. Sige, parang yan palagay ang loob ko kay Ate Raquel. Paulit? Pwede, okay lang. Okay, no problem, sir. Palagay ang loob ko sa Raquel Pawn Shop dahil blank. Dahil kay Ate Raquel, ang laking tulong. Ang laking bagay na nakatulong sa akin si Ate Raquel. At sabi nga, yung conversation namin, about ng yung staff, mga empleyado is okay naman. So yun po yung Okay. Once again, thank you very much po, Sir Rod, for taking the time to be with us. Syempre, hindi naman tayo maghihiwalay nang wala kaming simpleng pabaon sa inyo. So, to receive po our token of appreciation, ito po ay gift certificate from Raquel Pawn Shop. So, ito po ay magagamit ninyo sa mga transactions po ninyo sa Raquel Pawn Shop. Pwede po ito sa pawning, sa jewelry purchase. Pwede nyo po, ipapresent nyo lang po ito, sir. So, ito po. Maraming salamat po, sir. Thank you very much po sa inyong time. I'm sure sobrang busy nyo, pero marami tayong mga manonood na nakatulong para ma-educate at lalo pang ma-inspire sa kanilang mga gold investment journey. Maraming salamat po. Thank you po.